Okay, good day, Royals. I am Fassi Sarah, and I am very happy that you are here to watch and listen to my discussion. So, last time we talked about the Earth hazards, and for this week, we will talk about other geological hazards: bolide, impact, ground subsidence, and coastal erosion. So the first one we have here what we call bolide. So when you say bolide, it is any extraterrestrial object and compared to any other natural disaster. Bolide impact events apparently happen less frequently and seem to be the least likely occur. So, ang bolide ay hindi madalas mangyari, but it is one of the largest threats to the existence of human race. Then, pinaniniwalaan na ang bolide ay ang dahilan ng extinction ng mga dinosaurs. At about 75% ng animals at plants species ay na-extinct dahil rito. Okay? So that is what we call bolide. Next, so what on earth are impact events? Okay? So when an asteroid, a comet, or a meteoroid hits the Earth's surface, the portion of the ground which hit becomes severely compressed and deformed. Instantaneously, rock fragments from the impact site, called ejecta, hurl into the atmosphere and eventually fall back to the ground around a bowl-shaped depression surrounded by a raised rim. Okay, so kung ang isang asteroids, comets o meteoroid ang tatama, maaaring magkaroon ito ng malubhang epekto depende sa laki at bilis nito at maaari din itong magdulot ng malaking pagkasira ng lupa. So, ang ejecta ay material o debris na naitapon mula sa isang lugar pagkatapos ng isang pangyayari tulad ng pag-atake ng meteorite. Okay? At nagkakaroon ng ground, doon sa ground nagkakaroon ng bowl-shaped depression. Okay? So, yun ang nangyayari kapag may tumama na asteroid, comet, or meteorite sa Earth's surface natin. Okay, so let's go to asteroids. Okay, so I know you are very familiar to this, especially if you are a fan of universe, diba? You are a fan of stars. Okay, so it is a stony and metallic chunks which are confined in the region between Mars and Jupiter called asteroid belt and which orbit the sun just like any planet. So ang mga asteroid ay maliliit na bagay na naglalakbay sa kalawakan at nag-orbit din sa sun katulad ng Earth. Okay? So, karaniwang gawa sa mga bato at metal ang asteroid. Saan sila madalas na matatagpuan? Sa pagitan ng Mars at Jupiter at tinatawag itong asteroid belt. Okay, next. So here we have what we call comets. So comets are large objects made of dust and ice that orbit the sun, best known for their long streaming tails. These ancient objects are left over from the formation of the solar system 4.6 billion years ago. Okay, sila daw yung mga leftover nung nagkaroon ng formation sa solar system natin. Okay? Sila ay tinatawag na sila ay gawa sa dust at saka sa ice. Okay? Next, let's go to meteoroids and meteorites. Okay, so ang meteoroids are stony iron and stony iron chunks also from the asteroid belt that are still traveling in our outer space. Ang meteorites naman are the same meteoroids except that meteorite have already hit the traveling in the outer space. Okay, ang pagkakaiba nila, ang meteoroid, ito ay isang maliit na bahagi ng asteroid
o kometa na naglalakbay sa kalawakan. Kapag ito ay pumasok sa atmosfera ng Earth, ito ay tinatawag ng meteor. Okay? Ang meteor ay isang meteoroid na pumasok na sa atmosfera ng Earth kapag ito ay nagsimulang uminit at magliyab dahil sa pagkakaroon ng masusing pag-ibig sa atmosfera. Ito ay mas kilalang shooting star o falling star. So ayun yung nakikita natin, 'di ba? And then, ang meteorite naman, kung may bahagi ng meteoroid ang natirang hindi nasunog at nakarating sa lupa, tinatawag itong meteorite. Naintindihan po ba? Again, ang meteoroid ito ay isang maliit na bahagi ng asteroid o kometa na naglalakbay sa kalawakan. Ang meteor naman, tinatawag itong meteor kapag nakapasok na ito sa atmosfera ng Earth. Meteorite naman kapag ito ay may natira ditong hindi nasunog at nakarating sa lupa. Tinatawag itong meteorite. Naiintindihan po? Okay, next. What are the potential effects of a large impact event? Okay, so the first one, we have the drastic changes in climatic condition. Okay, so maaaring magkaroon ng climate change kapag maaaring magkaroon ng climate change kasi maaari itong magkaroon ng tinatawag nating greenhouse gases. So, ang ilang asteroid ay maaaring magdala ng mga chemical o materyales tulad ng methane o iba pang greenhouse gases. Kapag ang mga ito ay nalabas sa atmosfera dahil sa impact, magkakaroon ito ng epekto sa klima at makakapagdudulot ng tinatawag nating climate change. Next naman, ang tinatawag nating fires. So, wildfires may also happen via radiation of the intense heat generated as the bolide travels through the atmosphere. The smoke from such wildfires could also add to dust which are already preventing the insulation. Okay, dahil doon sa tinatawag nating friction at heat, at malakas na pagtama sa lupa, maaaring magdulot ito ng napakalaking enerhiya at mag-generate ng sobrang init na friction, okay, mula sa pagkilos ng debris o alikabok sa paligid nito at maaaring mag-trigger ng wildfire. Okay, maaari ding umakyat ang temperatura. Okay, sa sobrang init mula sa pagtama ng asteroid ay maaaring paigtingin ang temperatura sa paligid lalo na kung may combustible materials na madaling magsimula ng apoy. Next naman, we have what we call tsunami. Okay, kapag merong nahulog na malaking asteroid, okay, at bumagsak ito sa karagatan, maaari itong magdulot ng malaking enerhiya at pag-usbong ng malaking ahon. Okay? So, ang malupit na impact ay magdudulot din ng pagsabog ng tubig na maaaring magresulta sa pagbuo ng malalaking alon o tsunamis. Naintindihan po? Next, we have what we call acid rain. So, sabi ko nga kanina, ang mga asteroid o comet ay maaaring magdala ng iba't ibang chemical tulad ng asido sa kanilang istruktura. Kapag ito ay sumabog at ang mga chemical na ito ay napunta sa atmosfera ng Earth, maaari itong magdulot ng pag-ulan na may mataas na acidity. Okay, so what are the potential effects again? We have the drastic changes in climatic condition, wildfires, tsunamis, and acid rain. Okay, next, ground subsidence. So, subsidence sinking of the ground because of underground material movement is most often caused by the removal of water, oil, natural gas, or mineral resources out of the ground by pumping, fracking, or mining activities. At hindi lamang diyan, ang pagbagsak ng asteroid or malalaking mga parte ng kalawakan ay magkakaroon ng maaaring magdulot ng malaking crater sa lupa. So, kapag nagkaroon ng malaking crater sa lupa, maaaring magresulta sa pagbagsak o
guho ng lupa sa paligid nito na maaaring magdulot ng ground subsidence. Okay? So ang shockwaves mula sa impact ay maaaring magdulot ng pag-aalsa o pag o pagbagsak ng lupa sa paligid nito. Kaya ang pagbagsak ng asteroid ay napaka-dangerous talaga. Okay, next, so let's go to the causes of ground subsidence. So this is a common cause of subsidence, especially in the Philippines, which has an abundance of limestone terrains due to its geographic setting and extensive coastline. Okay, dahil sa mga pagbagsak ng mga asteroid o comet sa Earth's surface natin, maaaring magkaroon ng ground collapse, okay? Sa ating mga malalaking parte ng lupa. At maaari din itong mag-cause ng serious damage to property. Okay? Okay, let's go to excessive groundwater withdrawal. So the pressure of the fluids filling up voids in permeable sedimentary rock supports the overlying rocks layers in the ground surface, but when fluids are withdrawn in an area. Okay, so ang excessive groundwater withdrawal ay ang labis na pagkuha o pag-withdraw ng groundwater mula sa ilalim ng lupa. Ito ay nangyayari kapag ang dami ng tubig na ini-extract mula sa groundwater system ay mas mataas kaysa sa natural na proseso ng pag-recharge o pagpapalit ng tubig sa ilalim ng lupa. Okay, so ano nga ba yung mga maaaring mangyari kapag patuloy ang excessive groundwater withdrawal? Okay, maaaring magkaroon ng ground subsidence. 'Di ba? Ang sobrang pagkuha ng groundwater ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng lupa na nasa ibabaw. Okay? Next is saltwater intrusion. Kapag sobra ang pag-withdraw ng fresh water mula sa ilalim ng lupa, maaaring magkaroon ng intrusion ng tubig alat o salt water mula sa karagatan, lalo na sa mga katabing coastal areas. Ano pa? Pagbaba ng water table. Ang water table ay ang mataas na bahagi ng groundwater na maaring maabot. Ang sobrang pagkuha ng groundwater ay maaaring magdulot ng pagbaba ng water table na maaaring makaapekto sa iba't ibang aspeto ng ekosistema. Okay, next, ang pagbagsak ng land surface. Ang excessive groundwater withdrawal ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng ibabaw ng lupa, partikular na sa mga lugar na hindi naaayon sa pag-recharge ng tubig. Okay, naintindihan na po ba kung ano ang excessive groundwater withdrawal? Okay, next. So, extraction of oil and natural gas. Okay, oil and gas extraction is a process that refers to the exploration and production of petroleum and natural gas from wells. Okay, so ang extraction of oil and natural gas ay maaaring magkaroon din ng masamang dulot sa atin. Okay? So, number one is maaari tayong magkaroon ng environmental pollution. So, ang pagmimina ng langis ay maaaring magdulot ng polusyon sa kalikasan. So, ang pagbubutas sa lupa para kunin ang langis, ang pag-dredge sa karagatan at ang paggamit ng chemical sa proseso ng extraction ay maaaring magresulta sa paglabas ng contaminant sa lupa, hangin at tubig. Next is oil spills. So, ang hindi inaasang pag-aksidente o paghulog ng mga oil rigs o pipeline o pagkasira ng pipelines ay maaaring magdulot ng malaking oil spill sa karagatan. Ano pa? Climate change. Ang pagmimina at paggamit ng langis ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa paglabas ng greenhouse gases sa atmosfera. Okay? Next is deforestation. So sa ilalim ng proseso ng oil extraction, maaring maganap ang deforestation o pagputol ng kagubatan upang magbigay daan sa oil exploration at production.
Ano pa? Next is ang ground subsidence. So, ang extraction ng langis mula sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa ground subsidence. Okay? Sabi ko kanina, isa itong condition kung saan bumabagsak o umaatras ang lupa dahil sa pag-alis ng langis. Okay? Pwede rin groundwater withdrawal. Okay? Ano pa? Maaari din itong magdulot ng water contamination. Okay, earthquake. So, ang earthquake din ay maaari ding magdulot ng tinatawag nating ground subsidence. Okay? So, ang liquefaction, kapag naganap ang malupit na lindol, maaaring maganap ang isang phenomenon na tinatawag na liquefaction. So, ano nga ba ito? Ito ay nangyayari kapag ang malupit na pagyanig ay nagdudulot ng pag-iba ng katangian ng lupa mula sa solid papunta sa liquid state. Okay, lalo na sa mga lugar na may malambot na lupa at mataas na saturation ng tubig. So, ang liquefaction ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng lupa at ang pagkasira ng earth surface nito. Okay, naiintindihan po? Okay, next. Next, we have isostatic rebound. So, it is the rise of land masses that were depressed by the huge weight of ice sheets during the last ice age. So, kapag sinabi nating isostatic rebound, ito ay nangyayari kapag natanggal ang malalaking yelo o glaciers na nagpapatimbang sa lupa. So, kapag ito ay nangyari, ang crust ng lupa ay unti-unting umaakyat o umaangat. Ito yung tinatawag nating isostatic uplift. Bakit ito umaangat? Dahil natatanggal na ang bigat mula sa yelo. Okay? So, yun ang tinatawag nating isostatic rebound. Naintindihan po ba? Okay, next. Okay, ang changes, last we have the changes in season. Kapag ang changes in season ay napakalaki ding epekto sa atin. Okay? So, dahil sa pabago-bago ng panahon o klima ng ating mundo, maaaring magkaroon ng impluensya ito. Okay? Sa ground subsidence. Okay? So, ano nga ba yung ang mga epekto nito? So, kapag seasonal changes, magkakaroon ng tinatawag nating pabago-bago sa groundwater levels sa iba't ibang panahon ng taon ay maaaring magkaroon ng impluensya sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi naman direct na epekto nito sa ground subsidence ay depende ito sa iba't ibang kondisyon at lokal na kalagayan. Gayunpaman, napakalaking epekto sa atin ng changes in season. Dahil maaari itong magdulot ng epekto sa taniman, sa hayop at sa buhay sa ilalim ng lupa. Okay? So, yun lamang po. I hope na marami kayong natutunan sa topic natin. So, ang unang diniscuss ko kanina ay ang bolide, which is any extraterrestrial object na nasa kalawakan. And next, ano yung impact ng mga asteroid, comet, o meteoroid na papasok sa surface ng Earth. And then, ano din yung mga potential effects ng mga large impact na mga yon. And then next is, ang topic natin kanina ay ground subsidence at yung mga causes ng ground subsidence. So, I hope marami kayong natutunan sa panonood nyo sa video ito. Yun lamang po. Paalam!